Tapos ito yung bumungad sa akin. Ito yung nakakalungkot. Yan o, namaha yung corroded na yan o, or corrosion. Kaya siguro ayaw umandar, ayaw mag-relay. Ito talaga isa sa naging problema sa mga board ngayon. Yung ganitong sitwasyon o, nangingitim na yan. Minsan wala ka na nakitang sira eh, mayroon pa rin DC out na negative na lumalabas dahil dumadaloy pa rin na kuryente kahit mga mababang voltahe lang eh, magiging abnormal yung bias niya. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto, puro tayo ngayon integrated lahat ng mga na-upload natin ngayon puro integrated. Alos lahat ngayon pumapasok eh, puro integrated eh. Ayan o, meron tayo rito walk-in client napadaan lang. Ayan o, nag-drop off ng unit niya na AB733BT or Bluetooth. Mega Pro yung brand. Yan, so okay tayo ng 733 ngayon ulit. Tayo pangalawang 733 ko na ngayon to, nagkasunod. Mega Pro nga lang, yung isa kay audio. Ito Mega Pro, meron pa ako dito isa Sakura. Ayan. Bali, ang issue na nito guys eh, hindi daw maandar, wala daw sound. Ngayon, nung tinisting ko, pag plug in ko and then switch on, hindi nagre-relay. Tapos may nangangamoy, naamoy sunog. Kaya pinatay ko siya. Ni-off ko agad kasi mahirap na, baka lalong problema. Kahit nakabalb ako eh, parang may nangangamoy pa rin. So yun yung mission ko for today's video. Kailangan may fix natin itong AB733 na Mega Pro. Tanggal ko na yung takip at ito yung bumungad. Medyo Halloween. Tsaka ang dumi ng board. Na-repair na rin siguro ito. Ayan o, iba na yung mga transistor nakalagay eh. Ito SC3281. Parang kakaiba no, hindi siya 5200 Ano kayang kwan yan? Specs nyan masilip nga sa kay paring Google. Saka yung siguro nangangamoy na naamoy ko kanina, ito siguro yan o. Yan siguro yung nangangamoy kanina. I-review pa ba natin ito eh, common na naman yung tingnan nga natin yung sa may Mega Pro na to, supply nya. Wala yung supply, tinago pa talaga oh, nakatago. Sumin natin at 35035 lang ito. Ano, sana makita kasi nakatago eh. Yan, 35035 lang, mababa lang pala ito. Tapos 1770909. Parang hindi yata kwanto eh, orig na. Baba lang pala, 35 lang, kaya palang liit ng transformer. Parang kwan lang to, sinlakas lang ng 5 auto na original. Eh, original na 5 auto, 37 eh. Kahit palitan na pala itong transistor na ito. Kahit yung 5198 na nailalagay pala dyan eh. Hindi ko alam, baka pinalitan na ito eh, nakalagay dyan. Magay 5200 din. Ayun, bahala na kung ano na lang yung magandang gawin natin dito. Linisin, tanggalin mo na yung board, linisin, and then tsaka siya bakbakan. Tapos pag nagawa ito, punta tayo rito sa may control niya kung nga buo pa yan. So stay tuned lang muna. Ito na yung board, ito yung casing nya. Ito laging diskarte ko eh, pag nagto-troubleshoot ako, inaiwalay ko yung casing para malaya ako makapag-troubleshoot. Tapos nag-inject na lang ako na ibang transformer, yung pang testing ko rito or pang troubleshoot ko. Tapos ito yung bumungad sa akin. Ito yung nakakalungkot. Yan o, namaha yung corroded na yan o, or corrosion. Kaya siguro ayaw umandar, ayaw mag-relay. Ito talaga isa sa naging problema sa mga board ngayon. Yung ganitong sitwasyon o, nangingitim na yan.
Minsan wala ka na nakitang sira eh, mayroon pa rin DC out na negative na lumalabas dahil dumadaloy pa rin na kuryente kahit mga mababang voltahe lang eh, magiging abnormal yung bias niya. Paano ngayon to? Kuskus to the max to naman to. Tapos alam nyo na yung mga magic technique na ginagamit natin pang spray dito. Stay tuned lang ulit guys. Baklas, napalitan na natin yung mga pyesa. Ito na yung board nyo. Ganun kasi ako magre-repair eh. Iniwalay ko yung, ito yung casing nya, iniwalay ko yung board, tapos meron lang akong extra transformer. Ayun, may nakalagay ng wire kasi ito troubleshoot na natin or mabayas na natin. Tingnan nyo yung board parang bago na ulit. One lang binemberada ko dyan yung clear sa mga ito to. Yan, number 190 clear na Pilox. Pag nakuskus ko na siya, nalinis na, and then magiging normal na yung bias or sa tipong okay na, isaka ko siya isprayan ng varnish or clear na epoxy pala. Yan, ito yung mga naging sira niya guys. Yan, itong mga 551, 5401, pagtingin kong kinakalawang na, hindi na ako nagbabalik niyan. Mura lang naman yan eh, pinapalitan ko na agad yan para walang reklamo yung mayari sa atin. Ganyan, pinapalitan ko na yan, mura lang naman. Tapos ito, isa pang sani niya, ito, pumutok yung 63 volts na 47 microfarad. Tapos itong dalawang output, sira. Ayan, fuse, pumutok yung kabila dahil nga sira yung output. Ano pa ba? Tapos ito pala, yung sunog na 10 ohms. Ito, dito yon. Dito, yan. Kaya nag-jumper na lang ako kasi butas na yung board. Yan, kinuskus ko ng todo kasi pag hindi mo kinuskus yan, gagapang pa rin yung kuryente dyan. Dito yan sa may, ito yung pinalit ko yung malaki na yan, yung 2 watts. Ay, yung 3 watts. Katabi niya 2 watts lang yun eh. Parang papuntang supply. Ano papunta yata ang kwanto? Para sa may, ito sa may regulator galing dito. O yan, basta pinalitan ko na yan. Tapos ito na yung likod nya, malinis na siya kahit pa paano, medyo nalinis na. Mamaya isprayan ko pa rin yan. So ngayon, ito yung fuse na pinalitan ko yung isa kaya mas malinis siya. Ito yung bumigay eh. Tapos yung output na pinalit natin, saan ba banda yun? Itong 5200, and then sa kabila naman yung pares 5200 pala yung bumigay. Ito, tsaka dito. Nagtaka ko bakit kabilaan yung naging sira niya. Ayun, ito yung 63 volts na 47. Yung 100 nilagay ko, wala akong 47 eh. Okay lang yan. Ngayon, i-ikuha natin. Sukatan natin kung naging okay na. Ito na naman tayo. Nahirap na naman to. Nahirap na walang cameraman. Ayaw ko rin kasi mag-set up ng naka-steading camera sa gabal dito sa may pwesto ko. Ayan, basta pasensya na kayo magalaw. Ayun, switch on. Yan, umilaw. Ito tayo sa may kabilang side. Baliktad. Pag baliktad, lipat tayo sa kabila bago natin baliktarin yung test prod. Yan 0.4. 0.4. Tapos dito, kabilang channel, baliktad. Dito tayo sa kabila ulit. Mas mababa ng konti rito ulitin nga natin. Ganon. Hindi pantay lipat natin. Mas mababa nga ng konti yung bias dito. Alas na sa 0.3 lang may gito Isang kabila. Sana. Konti lang diferensya. Ayan, pero pantay na.
pantay na yung kabilang bias. Oh. Yan. Ngayon, dahil ang bias na natin ito, babalik na lang natin to sa my board. Tapos, testing natin yung audio na kung sana wala nang sablay yung mga control. Kung may sablay yan problema yan. Kasi puro 733 yung gawa ko ngayon. Halos naubos yung control natin. Nakailira yung mga 733 ngayon na gawain natin. Ito 735. Ito yung mga bagong tanggap natin. Ipeplex ko sa inyo. Ito 735. Yung mayari nito, taga North Avenue. Shoutout sa iyo, sir. Nag-effort pa na dalhin dito yung unit sa may shop natin. Ito yung isa, Sakura na AB733. Dalawa, AB733 din AB735 yung dinala niya. Kaling North Avenue. Subscriber, follower natin. Shoutout sa inyo. Ito naman, old school. Yan, singit ko lang muna to Old school, mabanat naman tayo ng old school. Katulad to ng panggawa ko nung nakaraan na trompa amp na tel. Yung tel na may gawa. Ay, balik tayo rito. Bali, ipipisto ko lang yan dyan sa may casing. And then, audio test na. Balik ko na yung board dito. Hindi ko lang na tornilyo. Pero naikabit ko na yung mga wiring or mga kable. Ayan, tingnan nyo yung board Ang layo ng kinaibahan niya sa unang pagbukas ko. Siyempre, nilinis na natin yan. And then, nisprayan ko na rin ng pampakintab. O, yan. Tapos, audio test natin. May nakakabit na speaker. Yung pa rin. Yung isang bass, isang tweeter sa taas. O, yan. Tapos, itong audio source natin, laptop. Ayan, nakakabit na yung laptop ko. Walang high. Mahina. Walang balance. Tama, ugong pag i-off mo. O yun, alam na. Dagdag trabaho pa ulit. Wala wala tayong magagawa. Alam naman ibigay natin yung unit na ganyan yung sitwasyon. Kapalitan ko lang ito, guys. Ubos yung control natin dahil puro 733 yung gawa natin ngayon. Ito siguro baka hindi ko na papalitan ito. Kuha na lang to. Antayin ko na lang yung wala kasing contact sa may-ari nito. Drop off lang to Walk in lang na customer. Bahala na pag sinabi niyang papalitan ng kung ginagamit niya yung mic, edi saka natin palitan yung mic niya. Kung hindi ito lang muna. Basta normal ko lang yung music niya. And then testing natin mamaya kung okay pa yung mic. Ito, nabaklas na natin yung mga control sa PCB or sa board. Yan, ito yung dalawang board na ito. Ito sa may master channel and then sa may MP3 ay sa may ito kasi sa master channel kasama yung sa mic niyan. Tapos itong side na ito para ito sa may auxiliary lang. Ito yung mga luma. Medyo may kalumaan na rin talaga. Dito siguro nakatikim ng palit ito. Pero yung iba napalitan na. Ito mahaba napalitan na ito. Ito mga mahaba napalitan na ito. Yung rig niya is itong medyo maiksi. So ngayon, kanyan, walong piraso na stereo. Tapos isang mono para sa may balance. Yan. Ito yung papalit natin. Yan bagong bago yan. Ang bahid ng dumi pa. Ngayon, ikakabit ko lang ulit ito para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Kasi marami pa tayong naka-line up. Kaka na tayo ng Ace na LX20 ulit. Na-fix ko na yung mga control dito sa may casing. Ayan. Tapos na-fix na rin yung board dito. Lagyan natin ng audio na para magkaalaman na kung magiging normal na. Ayun, may nakaload na speaker to. Hindi ko naman tinanggal pa tong ano. May nakaload na speaker is yung isang bass, isang high. Para magiging stereo siya, para malaman natin kung matunog yung kabilang channel niya. To 20 natin para may lakas siya. Ayan, naka 20 na. Back. Parang walang delay yung relay nito. Bilis mag on.
Setting ko lang yung kwan. Hindi pa naibalik yung knob, oh. Mamadali kasi ako. Low, mid, high. High. Dami nitong pihitan eh. Kaya kapag ganitong gawa mo, 733, pag pinapalit sa'yo lahat ng control, talo ka. Talo ka. Laptop natin. Yan na. Huwag lang tayo makapiright. Putik na yan, takaw tayo sa copyright. Yung boss na ibinlag ko eh, halos wala nang tunog yun dahil whooper lang umaandar eh. Mayroon pa rin copyright. Grabe naman to si paring Google, oh. Yan na. Bilang channel. Kabila. Low. Mid. High. Yun, butik, haba-haba na, baka makapiright tayo, lintik niyan. Ngayon, okay na yung kwan guys, okay na yung control dito, napalitan na natin. Yung ito na lang, hindi pa ako makapag-desisyon nito. Hindi ko mapapalitan to, antayin ko yung may-ari nito. Pag sinabi niyang papalitan nito, palitan natin. Pero pag hindi, eh wag na. Pag sinabing hindi na naman ginagamit yung mic, eh wag natin palitan kasi sayang lang yung control na papalit natin dito. Tsaka wala kasi sa usapan namin yung papalit dito eh. Kailangan kasi pag mga itong unit eh nasa usapan para masama sa kwenta. Kasing dami nito, talo ka. Ayun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa Mega Pro AB733 Bluetooth na sira yung control, and then dami rin pyesa, yung mga mini transistor nya pinalitan natin, tapos yung mga nasunog ng mga parts, ito capacitor, tapos yung dalawang output sa ano ba yun, itong dalawang output sira to, kaya bumigay yung fuse sa may kabila. Dito na lang kasi meron pa tayong isusunod. Yung mga naka-line up natin puro integrated, at tayo babalik sa may power amp. Ayun lang, promotion sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City. Address number 41 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook and then YouTube channel. Baka naman paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Yun, ingat, God bless, and then peace out in lahat.